Kung titingnan po natin, sabi kanina ni Father, natuwa ako dun sa unang sentence ni Father Jets nung kanina po. Napagtripan kaya ni Lord yung puno ng igos? Napagtripan ba? Bakit yun ang nakita ka agad no? Kung titingnan natin si Jesus from Jerusalem, nagpunta sa Bitanya. Pero sa Jerusalem, pumasok siya sa templo. Sinabi, tiningnan ang lahat ng nadodoon. At saka siya umalis at pumunta sa Bitanya. Then from Bitanya, bumalik uli sa Jerusalem. Nung papunta sa Jerusalem, nagutom siya. Ang igos nandun nakatanim, pero ang igos, ang bunga nito ay talang pagkain ng mga Israelitas. Pero nakita ni Jesus yung igos, ang ganda-ganda. Pag tiningnan mo, ang kapal-kapal ng dahon. Kumbaga sa halaman, makikita mong very, very healthy. Di ba natutuwa tayo, no? Ang ganda, punong-puno ng dahon. Pero nung tingnan ng Diyos, walang bunga. Amen. Sabi nga ni Father, gusto ko lang pong sabi kasi natutuwa ako sa paliwanag niya. Marami raw sa atin sa externals, magaganda ang ginagawa. Amen po ba? Ang ganda-ganda, sipag-sipag, lahat-lahat. Pero pag tiningnan mo at inusisa, may bunga ba? May bunga ba yung kanyang pagkatao? Baka marahil napupunta lang tayo dun sa externals, no? At nakalimutan natin na kailangan pala bunga ang makita sa ating pagkatao. Amen. So ang ginawa niya sa puno ng igo, sabi niya, wala nang makakakain ng kahit anong bunga mo, kahit kailan, wala na. So ito sabi ni Pedro sa kanya, parang, yung palang sinabi ni Lord, parang cursed, pero hindi naman. Kasi kung minsan tayo yung sinasabing word power, napakahalaga talaga nun eh. Yung word power, pag may sinabi ka at mula sa puso mo, nangyayari yun talaga. Kaya yung kay Jesus talaga, sinabi niya, wala nang kakain dyan. Kaya nung bumalik sila kinabukasan, yung puno ng igos, patay na. Patay na. Kasi wala nga naman bunga eh. At saka kasi yung puno ng igos nung panahon na yun, although hindi naman panahon, halimbawa ngayon ay panahon kunyari ng pakwan o ng milon, syempre yung mga ibang halaman, hindi naman mamumunga kasi wala sa panahon. Pero ang gusto ng Diyos, tayo bilang tayo, hindi kailangan seasonal ang ating pagiging mabuti. Kung minsan mabuti lang tayo, pag panahon ng Kwaresma, mabuhay lang tayo, o ganito ginagawa natin, mapagmahal tayo sa mga tao na gusto nating mahalin. Ang gusto ng Diyos kahit anong panahon sa araw-araw, makita sa atin ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Inasabi rin dito na sabi naman ng isa, talaga bang ganun magalit ang Diyos? Bakit pumunta sa templo pinagtataob ang mga lamesa ng mga namamalit ng pera? No? Bakit? Ano sa tingin nyo? Binasa nyo ba ito? Pinagnilayan nyo ba? Kasi ang Diyos ayaw ng mga tao na nag-aagrabyado sa kanyang kapwa-tao. Ayaw ng Diyos na tayo ay nanlalamang sa ating kapwa-tao. Alam niyo yung nagpapalit doon sa panahon na yon sa templo, kunyari halimbawa lang ang dolyar natin 60 ang palit, sa kanila baka kalahati lang papalitin. Ibig sabihin niloloko nila yan, no? Pinagsasamantalahan nila yung mga tao, lalo yung nanggagaling sa mga kanugnog na lugar. Amen po ba? At pagkatapos nun makita nyo yung nagtitinda ng mga hayop, mga kalapate, lalo na inaalay, yung mga tao po na nung gagaling sa ibang lugar, may dala na silang pang-alay. Pero sasabihin talaga ng mga nandun, hindi pwede yan, may blemish yan. Ano yan? Hindi, may mga, hindi perfect. Kunyari, yung kalapate, hindi po pwedeng ialay yan. Bumili kayo dito. So nakikita ni Jesus, ito ba yung nasa templo? Mga taong nag-aagrabyado sa kapwa-tao. Mga taong nagsasamantala sa kapwa-tao, lalo yung mga mahihirap. Ito yung ayaw ng ating Panginoong Hesukristo. Maaring sa atin po ay hindi naman tayo nagtitinda. Hindi naman tayo nagpapalit ng dolyar. Hindi tayo nagpapalit ng salapi. Pero baka may nagagawa pa rin tayo na hindi maganda na nagiging sanhi para maagrabyado natin ang ating kapwa-tao. Amen po ba? Sabi nga ni Jesus, kahit yung mga gumagawa, nagdadaan-daan, di po ba? Ayaw niya ng ganun eh. Kasi sabi niya, ang templo, ang bahay dalanginan,
ay dapat lamang gamitin sa pagpupuri, pagdarasal, pasasalamat, hindi kung anong-ano ang ginagawa. Alam niyo po, ito ay reminder. Naalala ko po kung minsan noon, ewan ko ngayon dahil di ako madalas dito, pagkatanghali may mga kabataan nandyan sa loob ng simbahan, nagbibidahan, kung ano-anong mga pinagagawang hindi pa maganda. No? Yun ang sinasabi ng Diyos sa atin. Bahay, dalanginan, dapat ginagamit natin sa pagpupuri, pasasalamat sa ating mahal na Diyos. Amen po ba? Sana po tayo, at kung tayo po ay nagsisimba, isa po, sabi nga tayo ay ayaw ni Jesus nung tayo ay nagnanakaw. Sabi niya, ang daming magnanakaw na nandito sa bahay dalanginan na ito. Pero kahit wala sa bahay dalanginan, ang daming magnanakaw. At tayo po ay hindi kumikibo kahit alam natin ninanakawan na tayo ng mga tao sa ating paligid. Marapat lamang po na tayo ay magsalita. Magsalita at tingnan natin ang katotohanan. Lahat tayo po inaasahan ng Diyos na tayo po ay maging mabuti, gawin natin ang lahat ng ating magagawa. Sabi ko nga, nasa bahay dalanginan tayo. Sabi ng isang pari, nung kami po ay nagkakaroon ng schooling, tayo rin daw po ay nagiging magnanakaw sa loob ng simbahan. Isang gabi, nagninilay ako. Bakit? Sabi niya. Anong hindi? Yung isang oras lang na kayo ay magmimisa, magdarasal at iaalay ang oras sa Panginoon, ninanakawan nyo pa yung isang oras na yon. Totoo po ba yun? Please take note. Pag nilayan po natin, anong paraan ninanako natin yung isang oras na dapat ay sa Panginoon lamang? Alam nyo po ba? Sige nga po. Nananakawan nyo nga ba yung oras na para kay Lord? Yung oras na para kay Lord, binabasa ang mabuting balita, naghuhumiliya ang pare, tayo rin naghuhumiliya sa katabi natin. Yung oras na tayo ay dapat nakatuon, ninanakaw natin yung sandali na yun, yun ay para sa Diyos. Amen. Kaya minsan, kahit na tayo ay nakapagsimba, hindi natin alam ang narinig natin. Yung pananampalataya po na sinasabi ng ating Panginoon, kaugnay po ito, kaakibat ng pananampalataya, ang salita ng Diyos. Faith is increased by hearing. Kung nakikinig ka, lumalago ang iyong pananampalataya. Kung bumababad ka sa salita ng Diyos, lumalalim ang iyong pananampalataya, lumalalim ang ugnayan mo sa Panginoon. Hindi pwedeng nananampalataya lang ako. There are 3 levels of faith. Alam niyo, yung believing faith, trusting faith, and expectant faith. So sinasabi sa atin ng Panginoon, ang pananampalataya ay hindi lang basta pananampalataya. Kailangan naniniwala ka, nananalig ka, nagtitiwala ka, at ikaw ay umaasa. Amen po ba? Kaya kung ikaw ay nananalangin, kailangan talagang nananalig ka, nagtitiwala ka, na yung hinihingi mo ipagkakaloob sa iyo ng Diyos. Believe in faith. Not only believe in faith, trust in faith, and expect the best in faith. Kaya pag ito ay pinaniniwalaan mo, sabi ni Lord, kung ikaw ay mananalangin at inaangkin mo, natatanggapin mo ang lahat ng ito, mangyayari ito dahil ibibigay ito ng Diyos. Merong isang lalaki na siya ay nananalangin ilang taon na, sabi niya, nako, hindi naman yata ako nadidinig ng Diyos. Parang ang Diyos ay bulag, hindi nakikita ang aking kondisyon. Parang ang Diyos ay bingi, hindi nadidinig ang aking sinasabi. Pero maniwala po kayo, lahat ng ating sinasabi sa Diyos, nadidinig ng Diyos. Maaring hindi lang binibigay kaagad, ibibigay sa atin sa tamang panahon. At kung minsan, wag po kayong malungkot. Tayong lahat, wag tayong malungkot. Kahit nandito na tayo, naglilingkod na tayo, papayagan ng Diyos na magkaroon tayo ng mabibigat na problema. Even fires of trials, mga apoy na naglalagabgab na mga pagsubok. Bakit? Gusto ng Diyos tayo ay magkaroon ng malalim na pananampalataya at magkaroon tayo ng malalim na ugnayan sa ating Panginoon. Naalala ko ang isang kapatid natin, mahirap talagang sabihin, yung pag sinabi mo, nadidinig mo parati, pag ikaw ay nanalangin at sinabi mo, lumipat ka bundok, lilipat ang bundok.
Pero hindi ba, sabi ng isang kakilala ko na sabi niya, hanggang ngayon po, hindi ko maintindihan, hindi ko maunawaan ito sa sarili ko. Ano po ba ibig sabihin ng pag sinabi kong, ang bundok, lumipat ka, lilipat ba yung bundok? Hindi niya maunawaan sa sarili niya kasi ang kanyang pag-unawa ay literal na ito ay lilipat. Hindi po, pag sinabi daw na lilipat ang bundok, ito po ay isang paraan na ang ating mga pinaghihirapan ay magiging daan para mawala kung tayo po ay nananampalataya ng lubos sa ating Panginoon. Amen. At kung tayo po ay hihingi sa ating Panginoon, syempre marapat lamang na tayo ay humingi ng patawad at hindi lang patawad, tayo rin ay magpatawad. Amen po ba? Sayang daw yung ating paghingi sa Panginoon ng mga bagay-bagay kung tayo mismo sa sarili natin may dinadala at hindi tayo nagpapatawad. Kaya ang hamon po sa atin ng Panginoon, kailangan po talaga tayo ay may oras, may panahon para tayo ay manalangin at manalangin tayo ng may paniniwala, may pananalig na may mangyayari sa ating buhay. Amen. Alalahanin po natin ang mga santo, si Santa Monica, ilang taon nagdasal? Hindi na naman nila alam. 12 to 14 years, hindi identified between those years. Masyado siyang nagdarasal. Kahit hindi pa niya natatanggap yung hinihingi niya. Pero dumating yung pagkakataon na binigay ng Diyos. At si San Agustin ay nagkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay, naging pari, naging obispo, naging santo. So wag po tayong manghihinawa sa panalangin. Let us pray unceasingly to the Lord. Kahit ang hirap talaga. Minsan may nagsabi rin sa akin, Sister, ako po ay tinatamad na, 10 taon na po ako rito sa Love Flock. Nagpupuri, dumadasal, lumuluhod, pero hindi pa rin po nabibigay yung aking hinihingi sa Panginoon. Sabi ko, pare-pareho lang tayo eh. Ikaw 10 years lang, ako yata 20 years na. Pero maghantay lang tayo. Kasi ang Diyos ibibigay ang ating pangailangan sa tamang oras, sa tamang panahon. Amen po ba? Kasi baka hindi ibinibigay, hindi mo pa kayang dalhin. Baka kaya hindi mo binibigay sa iyo, baka mas lalo kang malayo. Kamukha ng isang bata, nung kami ay nagbibigay ng recollection, sabi ng isang batang high school, ako po ay nanghihingi kay Lord ng magandang t-shirt, saka yung pong yung rubber shoes na original. Sabi nung pare, anak, hindi binibigay sa iyo ng Diyos yan. Alam mo kung bakit? Kasabi ko noon si Father Otep, kasi pag binigay sa iyo, yayabang karaw. So, ibig sabihin, binibigay sa atin ang mga hinihingi natin kung ito ay magiging mabuti para sa atin at antayin natin yung tamang panahon. Tanging ang Diyos ang nakakaalam ng ibibigay niya at ipagkakalob sa atin. Ang sinasabi lang sa atin ng Diyos, pinapaliwanag sa atin, paano ka ba nagdarasal? Paano ba ikaw humihingi sa Panginoon? Ano ba ang ginagawa mo? Pag ikaw ba ay nakaluhod, nagdadasal ka? Pag ikaw ba ay tumayo, ano ang ginagawa mo? Naalala mo ba yung kapatid mo na may kasalanan sa iyo? Pinatawad mo ba? Patawarin mo siya. It is only when you forgive. Kung minsan naninindigan tayo eh. Amen po ba? So ito po yung hamon sa atin ng ating Panginoon sa oras na ito. Kasi ako po ay nanindigan din sa sarili ko. Ayokong magpatawad dahil akala ko akong tama. Pero, hindi naging masaya, mabigat pa rin ang buhay. Pero nung inopen ko lahat, pinatawad ko kahit alam ko na siya ang may kasalanan at ako hindi. Inalis ko na po yung pride. Yung humility, kababaang loob. Inalay ko sa Panginoon. And then I receive all the blessings from God. Hanggang ngayon, nandito pa ako. Kahit paano, binibigyan ng biyaya at pinalalakas ng Panginoon. Sana po tayo ganun din. Tingnan po natin yung ating sarili. Tingnan natin, baka may tao kayong kinaiinisan. Baka may tao kayong pinagtatampuhan. Baka kayo may taong laman ng puso natin. Ialay natin ito lahat sa Panginoon. And God will give us the best things na ating hihingin sa ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.